Kaagad kong pinakancel sa sekretary ko lahat ng appointment ko ngayong araw. Nagpresenta na ako na lang muna ang magbabantay sa biktima habang uuwi muna sila mama at papa sa mansion para makapagpahinga. Halos ayaw na kasing umalis ni mama sa tabi ng estrangherang babae. Hindi ko alam pero habang tumatagal nakakaramdam ako ng awa sa babaeng ito. Parang merong something sa pagkatao nito na mahirap ipaliwanag. Sa ngayon, isa lang ang gusto kong malaman dito kung ano ang kanyang pangalan at sino ang gustong pumatay sa kanya. Masyado pa itong bata para masangkot sa gulo at dapat sa mga ganitong edad nasa poder pa ng mga magulang para protektahan. Hindi. Huwag. Huwag. Wala sa sariling kaagad akong napatayo nang marinig ko ang malakas nitong sigaw. Halos patakbo akong lumapit sa higaan nito at kita ko ang takot sa kanyang mukha at tagaktak ang butil ng pawis sa noo nito kahit malamig naman dito sa kwarto. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang panginginig ng katawan nito. Maawa ka ah! Hindi pasigaw na wika nito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad ko itong dinaluhan at hinawakan, tinapik sa kanyang pisngi para magising ito. Miss! Miss! Gumising ka! Nananaginip ka lang wika ko at hindi na ako nakatiis pa. Niyugyug ko ito at mukhang epektibo naman dahil napansin ko ang bahagyang pagkalma nito at ang unti-unting pagdilat ng kanyang mga mata. Kaagad kong napansin ang takot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Isa ka ba sa mga tauhan ni Dominic? Maawa ka, lubayan mo na ako. Ayaw ko pang mamatay, wika nito habang lumuluha. Kaagad naman akong umiling. Dominic? Sinong Dominic? Siya ba ang bumaril sa'yo? Gusto ka ba niyang patayin? Tanong ko. Lalo itong napahagulhol ng iyak. Hindi na ito muling nagsalita pa. Napansin ko din ang panginginig ng kamay nito kaya kaagad ko iyong hinawakan. Hindi ako tauhan ni Dominic, muntik ka nang nasagasaan ng kapatid ko kaya ka nandito ngayon sa hospital. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na mahinahon kong wika dito. Kaagad naman itong umiling. Hahanapin niya ako pag-aari na ako ni Dominic, sagot nito habang lumuluha. Kaagad naman ako naguluhan. Sino ba si Dominic? Bakit kanya hahanapin? Bakit gusto kanyang patayin? Puno ng curiosity ang boses ko na tanong dito. Tumitig ito sa akin bago sumagot. Ibininta ako ng tiyahin ko sa kanya, mahina nitong sagot pero parang bomba na sumabog sa pandinig ko. Napatitig ako dito. Anong sabi mo? Bininta. Miss, bak na saan ang mga magulang mo? Tanong ko. Lalo itong napaiyak. Hindi ko alam, sabi ni Tita Sabel, patay na sila. Namatay sa panganganak sa akin ang nanay ko. Lumuluhan itong sagot. Kaagad akong nakaramdam ng pagkahabag dito. Kita ko ang pagdurusa sa hitsura nito habang sinasabi ang katagang iyon. Maawa ka sa akin, itago mo ako kay Dominic, ayaw ko nang bumalik ng bar. Hindi ko kaya ang pinapagawa niya sa akin, kaya tumakas ako, nagmamakaawa nitong wika. Parang biglang kinurot ang puso ko sa sinabi nito. Napakabata pa nito para pagdaanan ang ganitong buhay. Okay, tahan na. Hindi ko hahayaan na makuha ka sa amin ng Dominic na yon. Huwag kang matakot, sagot ko. Kahit papaano nakatulong siguro ang sinabi kong iyon dahil bahagya itong kumalma. Tumitig ito sa akin bago pilit nang umiti. Salamat at pasensya na po kayo sa akin. Masyado po talaga akong natakot sa mga pinagdaanan ko, sagot nito. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ko. Trixie May Garcia, sagot nito habang nagpapahid ng luha sa mga mata. Napangiti ako. Well, ilang taon na si Trixie May? Nakangiti kong tanong. Kailangan ko ang impormasyon na yon para mapaimbestigahan ito. Kargo na ito ng pamilya namin at kung talagang nanganganib ang buhay nito, gusto kong malaman kung ano ang dahilan. Isa pa, sa mga susunod na araw lalabas na ang DNA test result. Umaasa ako na siya na ang nawawala kong kapatid. 16 years old, sagot nito kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Napakabata mo pa pala. Hindi ka pa pwedeng magtrabaho sa isang bar sa ganyang edad mo, sagot ko. Kaagad kong nabanaag ang lungkot sa mga mata nito bago sumagot. Masyadong atat sila, tita, na pagkakakitaan ako. Noong nalaman nila na naghahanap ng babae ang bar na iyon, dinala nila ako doon at ibininta kay Dominic. Muling tumulo ang luha nito nang sabihin niya yon. Siguro masyado itong nasaktan sa mga pangyayari. Hayaan mo, Trixie May. Ngayong nandito ka na sa poder namin, hindi nan hahayaan na mapahamak ka. You can call me Kuya Charles.
Ako at ang buong pamilya ang bahala sa'yo, nakangiti kong wika. Salamat po. Isa lang naman ang gusto kong mangyari, iyon ay makatakas kay Dominic at sa mga tauhan nito. Papatayin nila ako kapag makita nila ako, kaya natatakot ako. Mahigpit na ipinagbabawal sa bar na iyon ang sumuway sa gusto nila. Simula nang ibininta ako ni tita sa kanila, pag-aari na nila ako, sagot nito habang patuloy pa rin ito sa panginginig. Masyado siguro talaga ito na trauma sa kung anuman ang kanyang pinagdaanan. Hinawakan ko ito sa kamay ni Nishan. Ipinapangako ko hindi ubra ang Dominic na yan sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Pwede natin siyang kasuhan sa ginawa niya sa'yo, sagot ko kaagad itong umiling. Nababanaag ko ulit sa mga mata nito ang takot. Huwag. Mahirap siyang kalaban. Baka mapahamak ka, takot na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat dahil sa sinabi niya. Ganoon ba talaga kalaki ang trauma na ibinigay ng Dominic na yun sa pagkatao ni Trixie May para magkaganito ito? Gaano ba kasama ang taong iyon? May mga pulis na nag-imbestiga sa kaso mo, Trixie May. Hinihintay lang nilang magising ka para sa ilang mga katanungan. Pwede mong sabihin sa kanila kung ano ba talaga ang nangbari para umusad ang kaso at mahuli ang salarin, mahinahon kong sagot, muli itong umiling. Hindi. Ayaw ko. Mahahanap nila ako kung sakaling magkaso pa ako. Nakakatakot siya. Papatayin niya ako, muling tumulo ang masaganang luha sa mga mata nito habang nagsasalita. Humigpit din ang pagkakahawak nito sa aking kamay. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Ayaw mo bang maparusahan ang may gawa nito sa'yo? Muntik ka nang mamatay kung hindi ka pa nakita ni Francine. Ayaw mo ba slayang makulong? Tanong ko kaagad itong umiling. Imposibleng makulong siya. Makapangyarihan siyang tao at marami siyang tauhan. Papatayin nila ako kapag makita nila ako at ayaw kong pati kayo madamay, kaya please, kung talagang gusto niyo akong tulungan, itago niyo ako sa kanya. Puno ng pakikiusap ang boses na wika nito. Ilang saglit din akong hindi nakaimik. Okay, fine. Kung iyan ang gusto mo, susundin namin. Tahan na. Baka makasama sa iyo ang sobrang pag-iyak, sagot ko para kahit papaano mapakalma ito. Mabuti pa nga siguro magpaimbestiga ako. Aalamin ko kung sino ang Dominic na yon at ano ang kaugnayan niya sa bar na yon. Salamat. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko, akala ko talaga katapusan ko na kagabi. Wala akong mahina ng tulong dahil kapag uwi ako sa amin tiyak na ibabalik din ako ni tita kay Dominic. Patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Lalo naman akong nakaramdam ng pagkahabag dito. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Sa nasabi ko na sa iyo kanina, hinding-hindi namin hahayaan na makuha ka pa ng Dominic na yon. Hindi ka na masasaktan ng taong iyon, Trixie, nakangkong sagot. Tumitig ito sa akin sa katumango. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun, muli itong nakatulog, mukhang kahit papaano kumalma na din ito. Eksaktong 3:00 ng hapon dumating sila mama at papa. Sila na daw muna ang magabantay kay Trixie para ako naman daw ang magpahinga. Bago ako umalis, iknuwento ko sa kanila ang napag-usapan namin ni Trixie. Wala akong pinalagpas na kahit na isang detalye. Napansin ko pa nga ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Mama habang nakikinig sa kwento ko. Siguro naawa din ito sa pinagdaanan ni Trixie. Ilang beses ko din napansin ang paulit-ulit ang paghalik ni Mama sa noo ni Trixie habang patuloy sa pagpatak ang luha sa mga mata. Salamat, Charles. Hihintayin lang natin ang result ng DNA test at kung sakaling mag-positive ang result, mananagot sa akin ang nagpapahirap sa kanya. Sagot ni Papa Ryder habang kita sa mga mata nito ang galit. Kung totoo man ang lukso ng dugo, makukumpiram ko siguro na si Trixie na ang nawawala kong kapatid. Kamukhang kamuha talaga ito ni Mama. Kakausapin ko ang imbestigador na inirekomenda sa akin ni Brandon pa. Papaimbestigahan ko kung ano ang naging buhay ni Trixie. Hindi ako mapalagay, kita ko ang takot sa kanyang mga mata habang nagkikwento siya kanina. Kaptid ko man siya o hindi. Kailangan natin siyang tulungan, sagot ko bago nagpa siyang umalis. Sa mansion ulit ako ngayon uwi. Gusto ko din makita kung ano ang sitwasyon ni Francine. May mga dapat na ipagsalamat pa rin dito kahit na matigas ang ulo nito. Dahil sa kanya, posibleng mahanap na namin ang nawawala kong kapatid. Sana nga si Trixie na ang hinahanap namin. Hindi ko maiwasan na alalahanin ang lahat ng nangyari sa akin. Nagmamakaawa akong tumitingin kay Tita Sabel habang iniaabot sa kanya ang isang bundle ng pera na taglilibuhin ng kausap nitong staff ng bar.
Hindi ako makapaniwala na nagawa ako nitong ibinta, kahit na paulit-ulit na akong nagmamakaawa dito. Tita, please maghahanap po ako ng trabaho. Huwag po sa ganitong paraan, nagmamakaawa kong wika sa kanya. Sinulyapan lang ako nito at tuluyan na akong iniwan dito sa parang opisina na hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin. Napatitig ako sa babaeng nagbigay ng pera kay tita, walang pakialam ako nitong tinitigan pagkatapos tumayo ito at naglakad papuntang pintuan. Kaagad ko itong sinundan. Dito ka lang. Simula ngayong araw, magtatrabaho ka na sa bar na ito, istrikta nitong wika. Lalo akong nakaramdam ng takot. Bago ako dinala ni Tita Sabel dito, sinabi na nito sa akin ang magiging trabaho ko dito. Kabayaran daw iyon sa pagpapalaki sa akin. Maawa na po kayo sa akin. Ayaw ko po dito, puno ng pagmamakaawa kong wika. Umismid lang ito bago sumagot. Simula ngayong araw pag-aari ka na ni Boss Dominic de la Fuente. Huwag kang magtangkang tumakas dahil hindi siya nangingimi na pumatay ng tao. Wala kang choice kundi sundin lahat ng gusto niya kung gusto mo pang mabuhay. Wika nito sa akin at tuluyan na akong iniwan dito sa kwarto. Lalo akong napaiyak. Natatakot ako sa kapalaran na naghihintay sa akin sa lugar na ito. Masakit tanggapin na ipinagkalulong ako ng sarili kong kadugo. Ako na yata ang pinakamalas na tao dahil lumaki akong hindi man lang nakilala ang tunay kong mga magulang. Nabuntis lang daw ang nanay ko at namatay ito sa pagkatapos akong ipinanganak. Ang tiyahin na nagpalaki sa akin ay wala man lang pakialam. Ginawa ako nitong alila at ang masaklap pa ibininta pa ako sa bar na ito. Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak. Hindi ko na nga namalaya na napahiga na pala ako sa sahig at nakatulog. Naramdaman ko na lang na may humawak sa pisngi ko kaya napabangon ako. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata para makita kung sino ang nasa harap ko. Kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang lalaki. Nakangisi ito sa akin kaya nahintakutan akong napaurong at napatayo sabay takbo sa kabilang bahagi ng opisina na ito. Trixie May Garcia, sa wakas napasakamay din kita, nakangisi nitong wika sa akin. Isasalang na po ba natin siya mamaya, Boss Dominic? Narinig kong tanong ng isang tinig binabae. Nakatayo ito sa medyo hindi kalayuan sa amin. Liwan mo muna kami dito. Tatawagin na lang kita kung may kailangan ako sa iyo, malamig nitong sagot. Napatitig ako dito. Kung ganoon ito ang bumili sa akin. Si Dominic de la Fuente. Marami akong naririnig tungkol sa kanya dahil nagre-recruit ang grupo nito sa lugar namin ng mga kababaihan na pwedeng magtrabaho sa kanyang bar. Hindi ko mapigilan ang maluha. Panandang pandagdag 5 bonus. Tandaan mo, Trixie, pag-aari na kita. Hindi ka pwedeng sumuway sa gusto ko. Nabili ko na ang katawan pati ang kaluluwa mo. Napakislot ako nang bigla itong sumigaw sa harap ko. Takot akong napatitig dito. Boss Dominic ang narinig kong tawag sa kanya ng mga tauhan niya. Nasa 30 pa ito pero halatang halang ang kaluluwa. Masakit itong tumitig at pakiramam ko binabasa nito pati kaluluwa ko. Kung mabait lang sana ito, masasabi kong gwapo sana pero sa likod ng hitsurang iyon, may malademonyo pala itong pag-ugali. Hindi po. Maawa kayo sa akin. Hindi ito ang pangarap ko. Ayaw kong matulad sa mga babaeng nandito sa bar mo. Maawa ka, umiiyak kong wika. Nilapitan ako nito at hinawakan ako sa pisngi at tinitigan ng mariin. Pinisil niya ang pisngi ko kaya napaigik ako sa sakit. Sino ang nag-aakala na 16 years old ka pa lang? I think, ako muna ang titikim sa iyo bago kita ibigay sa iba. Wika nito sa akin at kita ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Nagpumiglas ako kaya nabitiwan niya ako. Kaagad kong napansin na lalong nanlilisik ang mga mata nito. Halos manginig ang buo kong laman na muling napaatras para makalayo sa kanya. Akala mo ba makakaligtas ka sa akin? Ngayong nasa poder na kita, lalaspagin ko ang gandang iyan bago kita ibigay sa iba. Nakangisi nitong wika at akmang lalapit ulit ito sa akin pero kaagad ko itong sinipa. Sapol ang pagkalalaki nito at kaagad na napaluhod sa sakit. Wala na akong inaksaya pang sandali, kaagad akong tumakbo sa labas, walang direksyon ang pagtakbo ko. Ang gusto ko lang makaalis sa lugar na ito at mailigtas ang puri ko sa taong hayok sa laman. Bago ako nakalayo narinig ko pa ang malakas nitong pagsigaw, lalo kong binilisan ang pagtakbo ko dahil anumang sandali hahabulin na ako ng mga tauhan nito.
wala na akong pakialam pa sa paligid ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito para makatakas. Isang malakas na putok ang umalingaw habang patuloy ako sa pagtakbo, bigla kong naramdaman ang biglang pagkabasa ng aking tagiliran at nang hawakan ko iyon, kaagad akong napapikit sa sakit. Pero hindi pa rin sapat iyon para huminto sa pagtakbo, nagkubli ako sa mga sasakyan na nadaanan ko hanggang sa nakalayo ako. Ramdam na din ng katawan ko ang panghihina dahil sa sugat ko at nakakaramdam na din ako ng pagkahilo. Nasa kalsada na ako at ilang sasakyan na din ang tinangka kong harangin para manghingi ng tulong. Pero bigo akong hintuan nila. Hanggang nagpasya na lang akong iharang ang katawan ko sa isa pang paparating na sasakyan, bahala na kung masagasaan niya ako. Kung sakaling mamatay man ako, wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. Pagod na din ako sa buhay na meron ako. Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa sa mapasakamay ulit ng taong bumili sa akin. Pinilit kong tiisin ang pang-aalipusta sa akin ng tiyahin kong nagpalaki sa akin. Patuloy akong umiiwas sa pangmamanyak ng bagong asawa nito. Ako na siguro ang pinakamalas na tao sa mundo. Simula pagkabata, hindi ko man lang naranasan na mahalin, hindi ko man lang naranasan na alagaan ako. Kung ang kamatayan ang maging sagot para maging malaya na ako, masaya ko iyong harapin. Pagod na ako. Muli kong idinilat ang aking mga mata. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang puting kisam, hindi ko mapigilan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata nang maalala ko ang lalaking nakausap ko. Si Kuya Charles. Umaasa ako na sana matulungan niya ako na ilayo kay Dominic. Ayaw ko nang bumalik sa impyernong lugar na iyon. Kumusta ka na, iha? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Natigilan ako nang marinig ko ang malambing na tinig na iyon. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mga mata at inilibot ang aking paningin sa palaigid at tumampad sa paningin ko ang mukha ng isang babae. Nakangiti ito sa akin habang titig na titig sa mukha ko. Hindi ko mapigilan ang mapakurap. Bakit magkahawig kami? Kung kasing edad ko lang siguro ito, baka mapagkamalan kaming kambal, parehong-pareho ang shape ng aming mukha. Sino po kayo? Walang sa sarili kong tanong. Parang namamagnet ang mga mata ko habang nakatitig sa mabait nitong mukha. Parang may kung anong bagay ang biglang humaplos sa puso ko. You can call me Tita Ashley. Anak ko ang muntik na nakasagasa sa iyo. May masakit ba sa iyo? Tatawagin ko ang doktor mo, wika nito habang may nakaguhit ng ngiti sa labi nito. May mga tao pa palang kasing bait nito. Aayos lang po ako. Si Kuya Charles po pala, sagot ko at hindi ko maiwasan na itanong si Kuya Charles. Mabait din sa akin ang lalaking iyon at nangako siya na tutulungan niya ako para hindi mahanap ni Dominic. Anak ko siya, may mga inaasikaso lang saglit pero nandito ulit iyon mamaya, sagot nito habang ramdam ko ang paghawak nito sa aking kamay. Pakiramdam ko, biglang may kung anong bagay na humaplos sa puso ko nang maramdaman ko ang mainit nitong palad. May kung anong saya akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Bigla din akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Siguro dahil sa mabait nitong aura. Trixie, may right. Don't worry, na ikwento na sa amin ni Charles kung ano ang nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa iyo. Poprotektahan ka namin sa abot ng aming makakaya, wika nito. Napakurap ako. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang gaan ng loob ko sa kanya? Titig na titig pa rin ako sa kanya nang naramdaman ko na biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa dito ang isang magandang babae na kung hindi ako maaring magkamali, halos kasing edad ko lang din, may bitbit itong mga bags at ipinatong nito sa maliit na lamesa. Gising na po pala siya, ma? Tanong nito. Kaagad naman tumango si Tita Ashley. Yes, kakagising niya lang. Teka lang, nabili mo ba ang inutos ko sa iyo? Tanong nito. Kaagad naman itong lumapit kay Tita Ashley at humalik sa pisngi. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inggit. Sa tanang buhay ko never ko iyong naranasan. Kaya sa tuwing may nakikita kang ganito, hindi ko maiwasan na masaktan. Yes po. Dinamihan ko na ang food para may makain din sila Papa at Kuya Charles mamayad. Sagot nito at muling tumitig sa akin. Matamis na umiti at inilahad ang kamay. Hi! Ako nga pala si Francine, ako iyong muntik nang nakabangga sa iyo, wika nito. Nahihiya kong tinanggap ang pakikipagkamay nito sa akin. Utang ko pala sa kanya ang buhay ko. Trixie, may po. Pasensya ka na sa abala, sagot ko sa nahihiyang boses.
Kaagad naman itong tumawa na siyang ikinagulat ko. Ayos lang feeling ko nga hero ako eh. Pero alam mo ba, natakot talaga ako. Akala ko talaga nasa pool kita. Buti na lang magaling akong mag-drive, may halong pagbibiro sa boses na wika nito. Napansin ko naman ang pagtayo ni Tita Ashley, at naglakad papunta sa maliit na lamesa at naghalungkat sa mga nakapatong doon. Teka, kaya mo na bang umupo? May mga pagkain akong dala. Siguro nangangalay ka na sa kakahiga dyan, wika ulit ni Francine. Laking pasalamat ko dahil mabait din ito katulad ng kanyang ina at kuya. Kahit papaano nababawasan ang pagkailang na nararamdaman ko sa kanila. Kaagad naman akong tumango. Tinulungan ako nitong makasandal sa higaan. Masakit pa rin ba ang sugat mo? Muling tanong nito sa akin. Nahihiya akong umiling. Maswerte pa rin pala ako dahil isang mabait na pamilya ang tumutulong sa akin ngayon. Hindi ko tuloy alam kung paano sila pasasalamatan. Kaya mo na bang kumain mag-isa, Trixie Ma? Gusto mo subuan kita? Nabaling ang atensyon ko kay Tita Ashley nang magsalita ito. Tipid akong umiti. Naku, kaya ko na po, tita. Salamat po, sagot ko kaagad naman itong ipinatong sa kandungan ko ang isang container na may lamang pagkain. Bigla akong natakam at nakaramdam ng gutom. Kailan nga ba ang huli kong kain? Ilang araw na nga pala ako dito sa hospital. Pilit kong iwinawaglit sa isip ko ang mga nangyari sa akin at itinoon ang atensyon ko sa pagkain na nasa harap ko. Kailangan kong gumaling kaagad para maipagtanggol ang sarili ko laban kay Dominic. Hindi ako papayag na mapasakamay niya ulit ako, liwas ako sa abot ng aking makakaya. Patapos na ako sa pagkain nang muling nagsalita si Tita Ashley. Gusto mo bang ipaalam namin sa tita mo ang nangyari sa iyo? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Kaagad akong umiling. Huwag po. Baka po kasi ibalik niya ako sa bar at baka pinaghahanap na ako nila Dominic. Hangat maaari, ayaw ko po sanang magkaroon muna ng kaugnayan kila tita. Malungkot kong sagot. Tumitig muna si Tita Ashley sa akin bago sumagot. Okay, susundin namin kung ano ang gusto mo. Luwi ka na lang muna sa bahay namin habang nagpapagaling ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan, nakangiti nitong sagot. Parang may kung anong bagay naman na humaplos sa puso ko dahil sa sinabi nito. Kahit papaano nagkaroon ako ng kapanatagan sa aking isipan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa nilang pagtulong sa akin. Wala akong ibang hangad sa ngayon kundi ang makaiwas kay Dominic de la Fuente. Malaki ang ibinayad niya kay Tita Sabel at alam kong hindi iyon titigil para mahanap ako. Natatakot din ako na baka totoohanin nito ang sinabi ng isang staff niya na papatayin daw ako kapag magtangka akong tumakas. Katahimikan ang namayani sa aming tatlo nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaagad na iniluwa ang dalawang lalaki at kaagad kong nakilala si Kuya Charles. Hindi ko maiwasan na kaagad na makaramdam ng tuwa lalo na nang dumako ang tingin ko sa kasama nito. Hindi ko alam pero parang gusto kong maiyak. Hindi ko naman siya kilala pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Dahil ba lumaki ako na walang nakilalang ama at ina? Kaya ganito ang nararamdaman ko ngayon kay Tita Ashley pati na din sa lalaking kasama ni Kuya Charles. Bad news. May mga lalaking naghahanap kay Trixie sa labas, ma. Kaagad na wika ni Kuya Charles at ipinakita nito ang kapirasong papel. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Mukhang dumating na ang kinatatakutan ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga dahil sa takot. Sino? At bakit daw? Tanong ni Tita Ashley. Halata din dito ang pagkataranta. Don't worry, mahal. Hanggang ward lang sila at hallway ng hospital. Hindi nila pwedeng pasukin ang mga private room dito sa hospital, sagot ng lalaki na kasama ni Kuya Charles. Mukhang asawa ito ni Tita Ashley. Kung ganoon delikado ang lagay ni Trixie sa lugar na ito. Kailangan na natin siyang mayalis. And Charles, sino ba itong Dominic de la Fuente? Bakit ayaw niyang tigilan si Trixie? Narinig kong tanong ni Tita Ashley. Tumitig muna sa akin si Kuya Charles bago sumagot. Isang baliw na lalaki na nagtatago sa malalaking tao sa lipunan. Don't know pero delikado siya. Wala tayong choice kundi itago muna si Trixie hangat hindi pa lumalabas ang result, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka sa takbo ng usapan. Lalo na nang banggitin ni Kuya Charles ang tungkol sa Kailangan natin siyang mailabas dito sa hospital ngayong araw.
Kung talagang delikado ang Dominic na iyon, walang ibang lugar na pwedeng maging safe si Trixie, kundi sa mansion lang, sagot ng asawa ni Tita Ashley at tinitigan ako nito. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-alala. Napayuko ako para itago dito ang pagtulo ng luha sa mga mata ko dahil sa takot. Kung ganoon kakausapin ko ang doktor niya, kailangan din natin isettled ang kanyang bills, para makalabas kaagad tayo dito bago pa malaman ng mga taong naghahanap kay Trixie na nandito siya sa hospital na ito. Sagot ni Kuya Charles at nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Kaagad naman akong dinaluhan ni Tita Ashley at Francine. Huwag ang mag-alala. Makakalabas ka sa hospital na ito ng ligtas. Gagawin namin ang lahat para hindi ka makuha ng Dominic na iyon, wika nito sa akin sabay hawak sa aking kamay. Bakit ganoon na lang kabaliw sa iyo ang Dominic na iyon? May atraso ka bang ginawa sa kanya? Tanong naman ni Francine, kaagad akong umiling. Ibininta ako ni Tita sa kanya para magtrabaho sa bar na pag-aari nito, sagot ko. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ni Francine. Awa naman ang kay Tita Ashley. Uso ba iyan ngayon? Hindi ka naman nila mapipilit kung ayaw mo talaga, diba? Tanong ni Francine. Kaagad akong umiling. Malaking halaga ang ibinayad ni Dominic kay Tita Sabel, sagot ko kasabay ng pag-iyak. Ryder, sabihin mo nga sa akin. Hindi ba natin pwedeng ipahuli sa mga kapulisan ang Dominic na iyon? Hindi makatao ang ginagawa niyang ito. Bumibili siya ng mga babae para magtrabaho sa bar niya, narinig kong tanong ni Tita Ashley sa asawa nito. Napaimbestigahan na namin ang taong iyon, mahal anak siya ng namatay na mafia na maihawak sa mga malalaking politiko dito sa bansa. Mahirap siyang kalabanin dahil siya ang nagmana sa kapangyarihan ng kanyang ama. Wala tayong choice kundi ang umiwas sa taong iyon. Mahirap siyang maging kalaban. Sagot nito. So, ibig sabihin hahayaan na lang natin ang ginagawa niyang ito. Nakita mo naman kung anong trauma ang ginawa niya kay Trixie. Hindi pwedeng palagpasin natin ito. Hindi ako papayag na hindi makuha ni Trixie ang hustisya, lalo na kapag mag-positive ang AIG, sagot ni Tita Carissa. Aano pong uwi, ma? Kaagad naman nasabat ni Francine. Takang-taka ito. Kahit ako nagtataka din ako kung ano ang ibig sabihin ng AIG test na binabanggit nila. 2 beses na itong nabanggit ni Tita, kaya napapaisip na din ako. Nothing. Tulungan mo na lang akong iligpit ang ilang gamit dahil lalabas na tayo dito sa hospital. Sa bahay ka na lang magpagaling, Trixie, sagot ni Tita at kaagad na umalis sa tabi ko. Nagtataka naman itong nasundan ng tingin ni Francine. Alam nitong may laman ang sinabi ng kanyang ina, kaya hindi niya maiwas na makaramdam ng kaba. Laking pasalamat namin dahil ligtas na nakalabas ng hospital si Trixie. Ayaw pang asa ng pumayag ng doktor nito dahil sariwa pa ang kanyang sugat, pero sinabi namin na sa mansion na lang ito magpapagaling. May personal doctor ang aming pamilya kaya siya na ang bahalang tumutok sa kalagayan ni Trixie. Ang importante mailigtas namin siya sa kapahamakan, lalo na ngayong iniisip namin na siya ang nawawala kong kapatid. Mahigipit din namin na ibinilin sa hospital na gawing confidential lahat ng records ni Trixie. Walang sino man ang pwedeng makakaalam na minsan itong na-confine sa hospital na ito. Iniiwasan namin na matunton siya ng mga tauhan ni Dominic de la Fuente. Kailangan namin ingatan si Trixie hanggang hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test. Dominic de la Fuente, gaano ka ba makapangyarihan sa bansang ito? Bulong ko habang nakatitig sa kawalan. Nandito ako sa balcony habang umiinom ng alak. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Kapag lumabas ang DNA result at mapatunayan kong kapatid ko si Trixie, hindi ko mapapatawad ang taong iyon. Noon ko pa naririnig ang pangalan na yan sa mga kaibigan ko. Siya din ang may-ari ng bar na paboritong tinatambayan ng mga kaibigan ko dahil sa mga nagagandahang mga babae na makakadaupang palad doon. Ang alam ko din maraming minanang negosyo si Dominic de la Fuente sa kanyang namayapang ama, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na din sa ibang bansa. Kialalang maraming kaso ang ama nito dahil sa mga kabulastugan na ginawa niya noong nabubuhay pa. Tuso din daw iyon pagdating sa negosyo at marami itong mga lupain na inangkin mula sa mga pobreng magsasaka. Walang magawa ang batas sa bansang ito dahil masyado malakas ang kapit at hawak nito ang mga nakaupo sa gobyerno. Kapag mapatunayan ko na kapatid ko nga si Trixie, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi na ulit ito makanti ng taong iyon. Ang taong mahilig sa magagandang babae.
Ang taong minana yata sa kanyang ama ang malademonyong pag-ugali. Hindi ko pa din ito nakikita sa personal. Bihira lang daw itong makihalubilo sa ibang tao, kaya naman ilan lang ang nakakakilala sa kanya. Wala akong idea sa hitsura nito dahil masyado itong ma-private at hindi mahilig sa crowd. Nilagok ko ang kahuli-hulihang patak ng alak sa kopita at nagpa siyang bumalik ng wine bar para kumuha pa ng isang bote ng wine. Maraming gumugulo sa isipan ko ngayong gabi at nahihirapan akong makatulog. Pababa ng hagdan nang makasalubong ko si Francine. Napakunot ang noo ko dahil nakasuot lang ito ng roba. Basa din ang buhok nito kaya napatitig ako dito. Bakit hindi ka pa natutuog? Istrikto kong tanong. Kaagad itong napasimangot bago sumagot. Malamang kakaahon ko lang sa pool. Hindi mo ba napansin sa suot ko? Pabalang nitong sagot. Lumalabas na naman ang pagiging manyak nito kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Dumagdag pa sa iisipin ko ang babaeng ito. Kung sakaling positive ang iyan resulta sa pagitan nila mama, papa at Trixie, ano kaya ang mararamdaman ni Francine? Malalaman at malalaman talaga nito na hindi ko siya kapatid. Ayusin mo ang sagot mo, Francine, ha? Hindi ako natutuwa sa ugaling iyan, inis kong sagot dito. Inirapan lang ako nito at nilagpasan na ako. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na mapalunok ng makailang ulit nang dumako ang tingin ko sa mabibilog nitong hita. Fuck! Bakit ba ikaw pa ang napunta sa amin? Hinding-hindi ko talaga matanggap na kapatid kitang Francine ka eh. Bulong ko at nagpa siya ng magpatuloy sa pagbaba ng hagdan para kumuha ng alak. Hard liquor na yata ang kailangan ko ngayon dahil bigla akong nakaramdam ng pagkatuyot ng aking lalamunan. Bakit ba iba ang epekto sa akin ng Francine na yon? Sanay naman sana akong makakita ng katawan ng iba't ibang babae. Hita lang ni Francine ang nasilayan ko pero kaagad na nag-iinit ang buo kong katawan. Pagkatapos kong kumuha ng alak, nagpa siya na lang akong magkulong sa aking kwarto. Mahirap na at baka ano pa ang maisip kong gawin. Hindi ko dapat kalimutan na kapatid pa rin ang tingin nito sa akin. Hindi ko din dapat kalimutan na anak na ang turing nila mama at papa dito. Ayaw kong ako ang dahilan para magkagulo ang pamilya namin. Hindi ko dapat pagnasaan ang Francine na yon. Ito ang mahirap eh. Hindi ko kasi nakakasama si Francine hanggang sa lumaki ito. Kaya siguro mahirap sa akin na tanggapin itong kapatid. Malayo din ang loob nito sa akin. Mula bata pa ito hanggang ngayon aminado naman ako na palagi ko itong sinusungitan, kaya siguro mainit din ang dugo nito sa akin ngayon. Hindi ko ito nakakausap ng matino. Halos mangalahati ko na ang isang bote ng alak nang makaramdam ako ng antok na labis kong ipinagpasalamat. Kahit papaano tuloy-tuloy ang tulog ko hanggang sa magising ako kinaumagahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nagiging maayos naman ang kalagayan ni Trixie. Nakita ko din kung paano ito alagaan ni Mama Ashley. Napansin ko din na naging closed sila Francine at Trixie sa isa't isa. Palagi ko kasi silang napapansin na nagtatawanan sa garden tuwing umuwi ako ng mansion. Yes, halos araw-araw na akong umuwi ng mansion. Iniiwasan ko kasi si Zenny na halos araw-araw akong pinupuntahan sa penthouse. Pinagtataguan ko na siya ngayon dahil nawalan na ako ng interes sa kanya na hindi naman bago sa akin. Mabilis talaga akong magsawa sa babae. Hindi na ako masaya kapag kasama ko ito. Hindi ko naman siya mahal at katulad lang din siya iba pang mga babae na dumaan sa buhay ko. Abala ako sa kakapirma sa mga papeles na nasa harap ko nang mapansin ko ang pagtunog ng aking cellphone. Tiningnan ko muna kung sino ang tumatawag at nang mapansin ko na si Papa Ryder, kaagad ko itong sinagot. Charles, busy ka ba? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Hindi naman po masyado. May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Lumabas na ang result, seryoso nitong sagot. Saglit akong natigilan. Bigla akong nakaramdam ng kaba. And, tanong ko. Parehong positive ang result. Si Trixie ang nawawala mong kapatid, sagot nito na halata sa boses ang tuwa. Inaasahan ko na ang ganitong resulta pero hindi ko pa rin maiwasan na magulat. Positive. Sa wakas natagpuan na namin siya. Si Trixie nga ang nawawala kong kapatid. Hindi ko maiwasan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. Parang biglang naninikip ang dibdib ko sa sobrang tuwa. Magiging buo na ang pamilya namin. May dahilan na para protektahan ko siya.
Sa wakas, makakasama na din namin ang nawawala kong kapatid. Pauwi na ako pa. This is a big celebration, sagot ko at kaagad na pinatay ang tawag. Nagmamadali kong pinatay ang laptop sa harap ko at hinagilap ang aking coat. Isinampay ko lang ito sa aking balikat at nagmamadali ng lumabas ng opisina. Brianna, cancel all early appointments today. May importante akong lakad ngayon, utos ko sa sekretary ko at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Nagmamdali na akong naglakad paalis. Parang gusto kong paliparin ang kotse ko makarating lang kaagad ng mansion. Gusto kong mayakap si Trixie at ipadama sa kanya kung gaano kami nangulila sa pagkawala niya. Nag-iisa ko lang siyang kapatid kaya dapat lang na protektahan ko siya sa abot ng aming makakaya. Babawi kaming lahat sa kanya. Ipaparamdam namin kung gaano siya kahalaga sa amin. Pagkahinto pa lang ng kotse ay kaagad na akong bumaba. Papasok na sana ako sa loob ng mansion nang mapansin ko si Trixie na nakatayo sa gilid ng swimming pool. Kaagad ko itong nilapitan. Kumusta ka na? Kaagad kong tanong habang nakangiti. Nilapitan ko ito at hinawakan sa kanyang kamay. Ayos naman po Kuya Charles. Kaunting panahon na lang gagaling na ang sugat ko. Makakabayad na ako sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo sa akin, sagot nito. Napakurap ako bago sumagot. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan. Ang importante gumaling ka at bumalik sa normal ang buhay mo, nakangiti kong sagot. Nahihiya itong napayo ko. Napansin mo ba sila mama at papa? Tanong ko dito. Tumango ito. Nasa library sila kausap iyong dumating na bisita, sagot nito. Tumango ako. Walang duda. Kapatid ko si Trixie. Kamukhang kamukha siya ni Mama Ashley. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko ito. Salamat dahil natagpuan ka na namin. Salamat dahil nandito ka na. Hindi ko nahahayaan pa na muli kang mawalay sa pamilya natin Trixie, wika ko. Po. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong nito. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at masuyo itong tinitigan sa mga mata. Welcome home kapatid ko, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig sa akin. Po. Anong sabi niyo? Kapatid, gulat na tanong ni Trixie. Halata sa mukha nito ang hindi makapaniwala. Kaagad akong tumango. Trixie! Kapatid mo si Kuya Charles mo. Kami ang tunay mong pamilya, narinig kong sagot ni Mama Ashley. Nasa likuran namin ito at hilam ng luha ang kanyang mga mata. Nasa tabi nito si Papa Ryder na namumula ang mga mata at halatang galing na ito sa pag-iyak. Kaagad na lumapit si Mama Ashley kay Trixie at kaagad nitong niyakap. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Trixie. Kita ko ang kanyang pagkalito dahil sa mga nangyayari. Nagtatanong ang mga matang napatitig dito sa akin. Ilang taon ka din naming hinanap anak. Sa wakas, nandito ka na. Natagpuan ka na namin. Magiging kumpleto na ang pamilyang natin. Dininig din ng Diyos ang matagal na naming panalangin na matagpuan ka, wika ni Mama habang umiiyak. Parang kinurot naman ang puso ko dahil sa nasaksihan. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Kaagad naman na lumapit si Papa. Niyakap nito ang kanyang mag-ina habang umiiyak. Ngayong nandito na ang kapatid ko, magkakaroon na din ng katahimikan ang pamilya namin. Magiging masaya na ang pamilya namin, lalo na ang aming ina na alam kong matagal na nangungulila sa pagkawala ng bunso kong kapatid, ng kapatid ko na walang iba kundi si Trixie. Paano nangyari yon? Bakit sa ibang tao ako lumaki? Naguguluhang tanong ni Trixie, halata sa boses nito ang pagpipigil na maiyak. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pinaghalong damdamin sa mga mata nito. Hinaplos ni Mama Ashley ang mukha nito bago nagsalita. Mahabang istorya. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi namin ginusto na mawalay ka sa amin. Matagal ka naming hinanap anak. Inisa-isa naming puntahan ang mga nakasabayan ko sa panganganak ng araw na iyon. Patawarin mo kami kung natagalan bago ka namin natagpuan, wika ni Mama na halata sa boses nito ang pighati. Patuloy pa rin ang pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Kung ganoon hindi ko kadugo ang mga taong nagpalaki sa akin. Hindi ko sila tunay na kamag-anak, tanong nito. Agad na napailing si Mama. Hindi. Wala kaming ideya. Basta unang kita ko pa lang sa iyo sa hospital nagduda na kami na ikaw ang nawawala kong anak. Lalo na at magkapareho tayo ng blood type.
Ikaw ang nawawala kong anak dahil sa kapabayaan ng hospital. Matagal kang nawalay sa amin, Trixie, at halos mabaliw ako ng mga panahon na yun. 9 na buwan kaming matyagang naghintay para lang maisilang ka, pero naging biktima pa tayo ng mga pabayang tao, sagot ni Mama habang patuloy sa pagluha. Maiintindihan namin kung magtatampo ka sa amin, anak. Pero sana mapatawad mo kami sa mga nangyari. Alam ng Diyos na hindi namin ginusto na mapunta ka sa iba. Na ibang bata ang naibigay sa amin noon. Hindi mo lang alam kung anong klaseng pag-iingat namin noong nasa sinapupunan pa lang kita para lang mailabas kita ng malusog at ligtas. Pero masyadong mapagbiro ang tadhana sa pamilya natin. Kagad kang inilayo sa amin, Trixie. Hindi ka man lang namin naipaglaban. Hindi namin alam. Wala kaming ideya noon na ibang bata na pala ang naibigay sa amin, mahabang wika ni Mama. Halata sa boses nito ang sobrang sakit sa mga nangyari sa nakaraan. Kaagad naman itong hinaplos ni Papa sa kanyang likuran para pakalmahin. Tahimik lang akong nakikinig sa mga kaganapan aking harapan habang hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan at kalungkutan. Kaligayahan dahil sa wakas natagpuan na namin ang nawawala kong kapatid at kalungkutan dahil hindi ko ma-imagine kung anong hirap ang pinagdaanan nito habang wala ito sa poder namin. Ipinapangako ko, hindi ako papayag na ganoon-ganoon na lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para maparusahan ang kung sino man ang nagpapairap sa kapatid ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kung kayo nga ang mga magulang ko, hindi ko dapat mapagdaanan ang ganitong klaseng hirap ng buhay. Ang pang-api sa akin ni Tita Sabel, sagot nito. I understand, anak. At hindi namin mapapalagpas ang ginawa niyang paglapastangan sa'yo. Magbabayad ang dapat magbayad. Nauna nang nagbayad ang mga staff ng hospital na nagkamali noon. Isusunod ko namin ang Tita Sabel mo. Walang kapatawaran ang ginawa niyang pagbenta sa iyo sa bar na yon, wika ni Papa Ryder. Hindi, huwag na po, ayaw ko na ng gulo. Sapat na sa akin na malaman ang lahat ng ito. Na nabuhay pa pala ang tunay kong pamilya, sagot ni Trixie. Kaagad akong napangiti lalo na nang ito na mismo ang kusang yumakap kina Mama at Papa. Sobrang saya ng nararamdaman ng puso ko na nakiyakap na din sa kanila. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Trixie, anak, salamat. Akala ko talaga magagalit ka sa amin eh. Kabaliktaran sa naiisip namin kanina ng ama mo ang nagiging reaksyon mo ngayon. Akala namin kamumuhian mo kami, umiiyak na sagot wika ni Mama. Hindi po. Hindi dapat ako magalit sa inyo. Katunayan, masaya ako. Sa kabila ng hirap ng pinagdaanan ko, may matatawag pa pala akong pamilya. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari noon, pero handa kong kalimutan ang lahat lalo na at may magandang regalo palang naghihintay sa akin. Masaya ako sa isiping hindi kayo sumuko para hanapin ako. Hindi ko po kayang sisihin kayo sa mga nangyari. Nagdusa ako sa kamay ng mga taong inaakala ko nakadugo ko, pero tapos na yun. Ayaw kong magkimkim ng galit sa puso ko. Ang pagkakaligtas ko sa kamatayan ay sapat na para maramdaman ko na mahal niyo ako, Pa, Kuya Charles. Walang dahilan para magalit ako sa inyo dahil nakita at naramdaman ko kung paano niyo ako inalagaan sa maikling panahon na nakasama ko kayo. Aaminin ko na umaasa ako na sana kayo na lang ang pamilya ko dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niyo at ngayon natupad na yun, wala akong karapatan na magalit. Hindi na po tayo dapat pang magsisihan sa mga nangyari na dahil hindi na maibabalik lahat ng iyon. Gusto ko nang maging masaya, gusto kong mabuhay ng payapa na malayo. Sa takot. Simula bata pa ako, puro pagdurusa na ang naranasan ko, at ngayong nasa harap ko na ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko, masaya akong yakapin yun. Masayang masaya ako ngayon, Pa, Kuya Charles, mahabang wika ni Trixie. Hindi ko naman maiwasan na mapabilib dito. Ang lawak ng pangunawa nito sa buhay. Mana nga ito kay Mama. Masyadong matapang at maunawain. Salamat, anak. Pangako, babawi kami sayo. Hindi na kami papayag pa na may manakit pa sayo. Hindi kami papayag na mailalapastangan pa sa pagkatao mo. Dugong Sebastian ka at ipaglalaban kita hanggang kamatayan, sagot naman ni Papa Ryder. Salamat po. Kung alam niyo lang po kung gaano ako kasaya ngayon. Pangako, magiging mabuti akong anak sa inyo. Susulitin ko din po ang mga panahon na nawalay ako sa inyo. Salamat sa Diyos dahil ibinigay niya na ang pinakaasam ko, simula noong bata pa ako.
Mararanasan ko na magkaroon ng buong pamilya, umiiyak na wika ni Trixie. Parang bigla naman kinurot ang puso sa huling sinabi nito. Gayunpaman hindi dapat ako malungkot. Dapat maging masaya kami ngayon dahil kumpleto na kami. Yes, of course susulitin natin ang mga araw na nandito ka na anak. Ibibigay namin lahat ng pagmamahal na hindi mo naranasan simula nang nawalay ka sa amin. Pangako, sagot naman ni Mama. Kaagad na lumarawan ang ngiti sa labi ni Trixie. Namayani ang ilang sandaling katahimikan sa aming apat nang muling magsalita si Trixie. Kambal po ba kami ni Francine? Napag-usapan din. Kasi namin noon na magkapareho kami ng birthday, tanong ni Trixie. Kaagad na nawala ang ngiti sa labi ko. Si Francine na pala. Panahon na ba para ipagtapat dito ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao? Ready na ba kaming tanggapin ang magiging reaksyon nito? Hindi ko alam. Sa hindi malaman na dahilan bigla akong nakaramdam ng matinding pag-aalala para kay Francine. Sa magiging resisyon nito kapag malaman nito ang katotohanan. No. Hindi kayo kambal anak. Dalawa lang kayo ng Kuya Charles mo ang magkapatid. Pero syempre dahil sa poder na namin lumaki si Francine. Magturingan sana kayo na magkapatid. Iyon lang ang pakiusap ko sa iyo anak, sagot ni Mama. Marahan akong napabuntong hininga bago sumagot. Hindi natin kadugo si Francine. Siya ang batang napunta sa amin noon. Kapabayaan ng hospital kaya nangyari iyon at hindi din namin alam kung sino ang tunay ang pamilya ni Francine. Nagkalabo-labo na ang pagbibigay sa mga bata noon sa hospital. Sa mga maling mga magulang napunta ang mga sanggol kaya nagkagulo noon Trixie, paliwanag ko dito. Kung ganoon ituturing ko pa rin siyang kapatid. Pareho kaming biktima ng nakaraan. Sa inyo siya lumaki at mabait po siya sa akin. Isa pa utang ko sa kanya ang buhay ko kaya naman tatanawin kong malaking utang na loob iyon. Ayaw ko pa ba noon may kapatid akong babae at lalaki? Kumpleto na ang pamilya ko. Magiging kumpleto na ang buhay ko, nakangiti nitong sagot.